Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 18. At sa ebanghelyong ito ay nagpapakilala na ang Diyos ay ang salita ng buhay na naging laman sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon din ay ang huling araw ng taong 2024. At napakaganda sa pagwawakas ng taon na ito ay binibigyan tayo ng Diyos ng isang bagong simula. Kaya nga ang mabuting balita ngayon ay patungkol sa pagsisimula. Sinabi sa ebanghelyong ito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. At napakaganda na tayo ay haharap sa isang bagong taon bukas na mayroong pananampalataya at pananalig sa Diyos ng bagong simula. Kaya nga, sa araw na ito, hindi tayo dapat malungkot sa pag-iwan sa nagdaang taon at hindi tayo dapat mangamba sa darating na kinabukasan o sa bagong taon. Sapagkat ito ang kalikasan ng mga anak ng Diyos. Ang kalikasan ng mga anak ng Diyos ay palaging naniniwala at nananampalataya na kasama natin ng Diyos upang paulit-ulit na magsimulang muli. Kaya nga, napakaganda sapagkat ang ebanghelyong ito ni San Juan ay gumugunita sa unang aklat ng Biblia, ang aklat ng Genesis, kung saan nagsimula ang lahat. Nilikha ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanyang salita hanggang nilikha niya ang mga unang tao. At ang mga nilikha sa panahong iyon ay totoong bumagsak sa kasalanan kaya nagkaroon ng kaguluhan. At ayun din naman ang buhay nating lahat. Totoo, napakaganda noong tayo ay likhain ng Diyos. Nais niyang lumikha sa atin ng isang magandang buhay at isang magandang kasaysayan. Ngunit katulad ng mga unang tao, dahil sa ating mga pagkakamali at kahinaan, ang mga mabubuti at magagandang nilikha ng Diyos minsan ay nababahiran ng kamalian at nagdadala sa pagkawasak. Ngunit sa huling araw na ito ng taon na ating dinaanan at sa pagharap natin sa isang bagong taon, bagong araw bukas, ang sinasabi ng ebanghelyong ito, maaaring magsimulang muli sapagkat siya ang Diyos ng isang bagong simula. Kaya nga, upang magkaroon ng lakas at magkaroon ng buhay sa haharaping kinabukasan, tayo ay manatiling kapiling ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na naging laman ayon sa ebanghelyong ito, at siya ang ating Panginoon. Siya ang may daladalang buhay sapagkat siya ang ilaw ng sangkatauhan. Napakaganda sapagkat hindi kamatayan ang naghihintay sa mga anak ng Diyos kung hindi buhay. Hindi kadiliman ang naghihintay sa mga anak ng Diyos kung hindi liwanag. Ngunit isa lamang ang dapat nating gawin, makipagtulungan at hayaan na ang salita ng Diyos, si Hesukristo, ay maging laman sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.